sabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo chapter 24 verse 6, "At makakarinig kayo ng mga digmaan at alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapot hindi pa ang wakas." Dito sa talatang ito ay mayroong nakapaloob na dalawang palatandaan na dapat nating mapansin. Ang sabi po dyan ay makakarinig kayo ng mga digmaan at alingawngaw ng mga digmaan. Dalawa po, digmaan at alingawngaw ng mga digmaan. Nung mabasa po ito ng inyong lingkod, naisip ko po na napakahusay ng Biblia. Nahulaan ng Biblia yung pagsulpot ng social media. Kung walang social media, papaano ninyo malalaman yung bawat update sa gerang nagaganap between Israel and Hamas or between Israel and Iran? Kung walang teknolohiya, papaano ninyong malalaman na may nagaganap na digmaan sa ibang kontinente? So the mere fact na sinabi ng Biblia na makakarinig kayo ng mga digmaan at alingawngaw ng mga digmaan, it foretells the rise of social media sa ating panahon. Kaya itong Mateo 24:6, natupad po ito sa pag-usbong ng social media ngayon sa ating panahon. Yung mga taong nagmamarunong sa Biblia, sasabihin wala daw social media ang nakasulat. Yes, letra por letra walang nakasulat na social media. Pero kung marunong kang magbasa at umintindi ng Biblia, hindi mo sasabihin yon. Nang sabihin ni Kristo, makakarinig kayo ng mga alingawngaw ng mga digmaan, hindi po ito literal na alingawngaw. Ito po'y mga balita ng digmaan na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo. And this is only possible through social media. So, ang ating pong paksa ngayon ay yung isa sa mga alingawngaw ng digmaan na nadidinig natin ngayon between China and Taiwan. Pag-usapan po natin ito dahil mahalaga po ito bilang mga Pilipino na naninirahan dito sa Pilipinas. Malaki po ang pwedeng maging impact nito sa ating kabuhayan. Lately po kasi ay naging matunog sa social media ang pinangangambahang pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. Pakinggan po ninyo dito sa isang balita. Nangangamba naman ang pamahalaan sa nagpapatuloy na tensyon ng China at Taiwan. Posible raw madamay ang Pilipinas sa napipinto nilang digmaan. Yan at iba pang gera sa Frontline News Abroad. Babala ng eksperto, malapit lang ang Pilipinas sa Taiwan kaya posibleng madamay tayo sa gulo. Kung maokupa ng China ang Taiwan, mas madali na rin para sa kanila na kubkubin ang mga teritoryo natin na kinakamkam nila sa West Philippine Sea. So yung tanong na kailan mag-uumpisa ang digmaan ng China at Philippines, magaganap po yan kapag nag-umpisa na po ang gera ng China at Taiwan. Bagaman may gulong nagaganap sa West Philippine Sea dahil sa agawan ng mga isla doon, hindi po talaga ito ang mag-uumpisa o magsisilbing trigger ng digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas. Dahil kung ang mga isla sa West Philippine Sea ang gatilyo para pumutok ang digmaan, dapat matagal na pong nag-umpisa. Marami na pong isla na inangkin doon ng China. At marami na rin pong mga military base na na-establish doon. Pero bakit wala pang gera na idideklara? The most positive reason is because hindi ang mga islang yan ang talagang nagsisilbing mitya ng gera, kundi ang pagsalakay ng China sa Taiwan. Wala tayong kakayahang makipaggera sa China, kaya hindi natin magawang magdeklara ng gera kahit inaangkin na nila yung mga isla natin. Pero alam nyo ba na once na ang China ay pumasok sa Taiwan, sa ayaw at sa gusto ng Pilipinas, kay may kakayahan tayo o wala, papasok at papasok tayo sa gera. Bakit? Dahil ang Pilipinas ang magsisilbing major military base ng US laban sa China. Kung titingnan ninyo mga kababayan, hindi malaking deal para sa US yung mga pambubuli at pangaagaw ng China sa mga isla natin sa West Philippine Sea. In fact, ang sabi nga ni President Marcos, hindi sapat na rason ang pambubuli ng China para i-invoke ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Ano ibig sabihin nun? Hindi sapat ang aggression ng China sa West Philippine Sea para mag-umpisa ng gera. Pero ano sa palagay nyo kung halimbawang atakihin naman ng China ang Taiwan? Ibang usapan po yun mga kababayan. Yan po ang talagang magti-trigger ng galit ng Amerika. At kapag nangyari yan, sa ayaw at sa gusto natin, kailangan nating pumasok sa gera. Ang China naman, syempre, hindi papaawat. Para sa China, ang issue sa Taiwan is non-negotiable. 解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意，尽最大努力，争取和平统一的前景，但绝不承诺
放弃使用武力。 Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. So ano ngayon ang impact nito sa Pilipinas? Ang Pilipinas ang magiging military base ng US laban sa China. Lahat ng barkong pandigma mula sa US at sa mga kaalyadong bansa nito gaya ng India, Japan at Australia ipapadala lahat sa Pilipinas. Nakalagay po yan sa kasunduan ng EDCA. Ano po ba itong EDCA? Yan po ay kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na in case kailanganin, 9 na lokasyon dito sa Pilipinas ang ipapagamit sa US bilang military base. Ano-ano po yung mga lugar na yon? Antonio Bautista Air Base sa Palawan. Pangalawa is yung Basa Air Base sa Pampanga. Pangatlo is yung Benito Ebuen Air Base sa Cebu. And then yung Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at yung Lumbia Airport sa Cagayan de Oro. And then noong 2023, nadagdagan po yan ng 4. Yung Balabac Island sa Palawan, yung Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela, yung Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, at yung Naval Base Camilo Ocias sa Santa Ana, Cagayan. Plus po dyan yung Subic at saka yung Clark. Ito pong mga lokasyong ito ay hindi po permanenteng military base. Gagamitin lamang ito kapag nagkaroon po ng gera. Kung mapapansin ninyo, 2 po ang military base sa Palawan. 2 din ang Cagayan. Meaning itong Palawan at Cagayan ang posibleng maging pinakamalapit sa battleground. At maliban po dyan ay nagkaroon po ng recruiting ng mga reservists sa Batanes. Dahil ang Batanes ay malapit sa Taiwan na siyang #1 battleground ng gerang ito. Alam nyo ba na ultimo mayor doon ay bahagi ng mga reservists? Bilang magkatapat lang ang probinsya at Taiwan, hindi malayong madamay ang Batanes sakaling giyerahin ng China ang Taiwan. Kung sakali, malaking papel ang gagampanan ng Batanes. O dyan, mahigit 100 ibatan o residente ng Batanes ang ganap ng reservist ng Philippine Navy. Sumailalim sila sa 1 buwang malasundalong pagsasanay. Kabilang sa mga reservist ay ang mismong gobernadora ng Batanes. So pag sumiklab ang gera, mas madaling makakarating ang puwersa ng mga Amerikano sa Taiwan mula sa Cagayan. Yung mga military base naman sa Palawan ang pantapat sa mga man-made island na itinayo ng China sa West Philippine Sea. Mula sa 5 military base na inaprubahan nung una, bakit naging 9 ito? Kulang pa ba yung 5? Siyempre, it's better na mayroon pang reserve bases para sa mga Amerikano kung sakaling paulan na ng China ng nuclear missiles yung mga naunang 5. Ang tawag po doon ay offset strategy ng Amerika. So isa pang tanong, pwede ba nating bombahin din ng nuclear ang China kung bobombahin nila yung mga military base dito sa Pilipinas? Actually, hindi pwede dahil ang EDCA po ay isang non-nuclear agreement. Ang Pilipinas po ay signatory sa Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Kamakailan po ay pumirma si President Marcos ng nuclear agreement sa US para madala ng US yung kanilang mga nuclear weapons dito sa mga military base sa Pilipinas. US are set to sign at least 4 agreements, including the 123 nuclear deal with Washington or the Peaceful Nuclear Cooperation Agreements. Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, confirms in a text message that Washington and Manila would sign the breakthrough deal. The 123 agreement is a US deal with its allies for nuclear energy cooperation, which will provide the legal basis for civil nuclear energy cooperation. It will allow the export of nuclear fuel, reactors, equipment, and special nuclear material from the US to the Philippines. So itong kasunduan na ito ang palatandaan na ang US ay naghahanda talaga sa gera laban sa China. Ang tanong natin ngayon is ganito, ano-ano ang mga pwedeng asahan ng Pilipinas in case na matuloy ang gerang ito? Sa ayaw at sa gusto natin, sasali tayo sa gera dahil tayo ang magsisilbing military base ng Amerika. Number 2, asahan natin na bobombahin ng China yung mga military base na yan. Well, posible na hindi bombahin ng China ang Metro Manila dahil wala naman sa Metro Manila ang mga weapons ng Amerika. Number 3, mas maraming investment budget galing sa US ang ibibigay dito sa Pilipinas dahil po sa pagpapatayo ng mga military bases dito. So dagdag trabaho po yan sa ating mga kababayang Pilipino. Number 4, magkakaroon po tayo ng legal basis para gamitin ang nuclear power dito sa Pilipinas. Malaking tulong po yun para maibsan yung ating problema sa kuryente. Number 5, mas malaki ang pabor na makukuha ng Pilipinas galing sa US ano't anuman ang mangyari sa Taiwan. Number 6, magiging refugee camp ng mga Taiwanese ang isla ng Batanes at ilan pang mga probinsya sa norte.
Mainit na usapan sa media yung agawan sa mga isla ng West Philippine Sea. Kung mapapansin ninyo, nagiging mainit din ang gobyerno sa mga Chinese. Bakit? Dahil part po yan ng mind conditioning. Ginigising nito ang galit ng mga Pilipino laban sa mga Chino. Para nang sa gayon, pag nagalit tayo sa China, susuportahan natin ang US sa plano nila laban sa China. Yes, nagagalit tayo dahil inaagaw ng mga Chino yung ating mga isla, pero ang talagang makikinabang po sa galit ng mga Pilipino ay ang Amerika. Alam nyo ba na yung issue na yan sa Taiwan, ang isa sa mga posibleng dahilan kung bakit biglang nagbago yung ating pakikitungo sa China mula nang umupo si President Marcos? Noon kasing panahon ni President Duterte, gusto ng China na manahimik tayo sa issue ng usapin sa Taiwan. Kaya ibinigay ng China ang lahat ng pabor sa Pilipinas noong mga panahon na yon. Pero noong time na umalis si President Duterte sa pwesto, nag-uumpisa noon yung tinatawag na Fourth Taiwan Strait Crisis. Ang Taiwan Strait Crisis ay isang serye ng kaguluhan between China and Taiwan na nag-umpisa noong unang panahon pa. At nung umupo sa pwesto si President Marcos, yun po yung time na ang China at ang Taiwan ay na-engage uli dito sa Taiwan Strait Crisis. Ito po yung pang-apat na bahagi ng serye ng kaguluhang yan. Kaya ang tawag dyan is Fourth Taiwan Strait Crisis. So nang umupo si President Marcos sa pwesto, nakipagpulong agad sa kanya yung sekretary ng Amerika. Ang sabi dito sa isang balita, soon after the US House Speaker Nancy Pelosi's visit to Taiwan in early August 2022, US Secretary of State Antony Blinken met newly elected President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in Manila amid the Fourth Taiwan Strait Crisis. Ibig sabihin, pag-upo ni President Marcos, nakipagpulong ang Secretary of the State ng Amerika sa kanya sa gitna ng kaguluhan sa Taiwan at China o yung Fourth Taiwan Strait Crisis. So ano ibig sabihin nito? The top priority is Taiwan. Kailangan tayo ng US dahil gusto nang bawiin ng China ang Taiwan sa lalong madaling panahon. Gusto na nilang i-absorb ang bansang ito para maging probinsya. Pero syempre, makakapayag ba naman ng US? Hindi. Napakahalaga ng bansang Taiwan sa Amerika para ma-maintain ang balance of power dito sa Southeast Asia. Si President Marcos, siguro nakatingin siya sa pakinabang na mapapala ng Pilipinas sa Amerika. So, nag-shift siya ng alliance from China to US. Actually, wala namang ginawang mali ang ating mga presidente. Even President Duterte or President Marcos, they are after the benefits na makukuha ng Pilipinas either sa China or sa US. Kaya alam nyo, kahit sinong maging presidente, mahihirapan sa kanyang sitwasyon eh. Walang choice para maging independyente ka at tahimik yung bansa mo. The only choice is whether to shut up and accept the Chinese occupation in the West Philippine Sea or to get in line with the United States at sumali sa kanyang mga gera. Ang talagang nakikita kong starter ng gulo dito ay ang Amerika. Sabi nga ng isang comment na nabasa ko, kung saan may gulo, laging involved ang US. Sabi dun sa isang comment. Well, totoo naman. Kasi kung Biblia po ang pagbabasihan natin mga kababayan, ang United States po ang ikalawang halimaw sa Apokalipsis 13. So dahil nga siya'y halimaw, laging may gulong nakadikit sa kanya. At ang sino mang dumikit sa kanya, damay dun sa gulo na yon. That's biblical mga kababayan. Hindi kapayapaan ang dala ng Amerika sa mundo. Ang dala ng US ay yung authority ng beast number 1 sa Revelation 13. Merong beast number 1 and beast number 2. Siya kasi yung beast number 2, yung Amerika. Yung beast number 1, gusto niyang maghari sa buong mundo dahil nawala nga yung kanyang paghahari since 1798. Pwede po ninyong i-check yung ating Revelation episode number 14 and 15 para malaman ninyo yung pagkakawala ng universal authority ng beast number 1. Nasa description box po ang link. So yung beast number 2, ang magiging katulong niya para maibalik yung supremacy na yon. Yung beast number 2 ang kikilos para maibalik sa beast number 1 yung paghahari sa mundo. At ang paraan nila ay maghasik ng gulo sa mundo. Kasi kapag magulo na, papasok sa eksena itong beast number 1 at magpapanggap siyang superhero na kesyo siya yung magdadala ng kapayapaan sa mundo, siya yung magpapatigil sa mga kaguluhan na ginawa ng beast number 2. 2,400 of his faithful here to welcome him. He's waving to the crowd. Archbishop Regali is alongside the Pope as he shakes hands with the First Lady. We honor you
for helping to lead a revolution of values and spirit in Central Europe and the former Soviet Union, freeing millions to live by conscience, not coercion, and freeing all of us from the constant fear of nuclear war. So this is a drama. Isa po itong malaking laro. Gaya ng lagi ko pong sinasabi ko sa inyo, takutan po ang larong ito. Pakinggan ninyo dito sa Revelations chapter 13 verse 11, at nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa. May dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. So this is beast number 2. At ang sabi, kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin, at pinasasamba niya ang lupa at ang mga nananahan dito doon sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Nakita nyo mga kababayan? Pinapasamba niya ang buong mundo doon sa beast number 1. Meaning, ibinabalik niya ang mga tao doon sa beast number 1 dahil nawala nga yung authority ng beast number 1 na yun noon. At papaano niya ginagawa yon? Ang sabi dito, at siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakakapagpababa siya ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Paano daw niya ginagawa? Nagpapadala siya ng apoy sa mga tao. Ano po yung apoy? Yung apoy po ay simbolo ng mga kaguluhan, ng mga digmaan. Well, sabi ko sa inyo dati, yung apoy dyan sa Revelation 13 ay simbolo ng huwad na espiritu na dala-dala ng mga bulaang propeta na manggagaling dyan sa bansa na yan. Kasi yung Espiritu Santo nag-anyong apoy siya eh. So yung apoy na pinabababa ng beast number 2, if you're truly willing to pay a price, fire! Ay sumisimbolo naman sa mga huwad na espiritu or counterpart ng Holy Spirit. Pero kung babasahin po ninyo ang buong Biblia, ang isa pang kahulugan ng apoy ay kaguluhan. Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Joel chapter 2 verse 5, gaya ng rumaragasang karwahe ay lumulukso sila sa taluktok ng mga bundok. Gaya ng hugong ng liyab ng apoy na tumutupok sa dayami. Gaya ng isang makapangyarihang hukbo na nakahanda sa labanan. So ang isa pa sa mga simbolismo ng apoy ay digmaan o kaguluhan. So itong second beast, lagi itong may dalang kaguluhan sa lupa. So kapag naugnay ka sa kanya, madadamay ka rin sa mga kaguluhan na ginawa niya. Nakukuha nyo mga kababayan? So ang tanong natin ganito, kailan sasalakayin ng China ang Taiwan? Ang sabi po dito sa balita ng Forbes, China will be ready to invade Taiwan by 2027, US Admiral says. Dito naman sa pahayagan na The Guardian, ang sabi po, Taiwan Foreign Minister warns of conflict with China in 2027. So may time frame na po ang China kung kailan nila sasalakayin ang Taiwan. Ito na rin kaya yung time na sasabak sa gera ang Pilipinas laban sa China? Ito na rin kaya yung time na magbabago ang mapa ng Southeast Asia depende sa magiging resulta ng labanan? Panahon lang po ang makakapagsabi. Ang tanong, bilang mga Kristiyano, dapat ba tayong mag-alala? Dapat ba tayong mangamba? Ang sabi po ng Panginoong Hesus, ulitin ko po yung binasa natin kanina, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, huwag kayong mangamba, sapagkat kinakailang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Yes, posibleng matuloy yung gera na yan by 2027. Hindi po natin masasabi. Pero tandaan nyo, kung isa kang taong may takot sa Diyos, hindi ka dapat mangamba. Poprotektahan ka ng langit sa mga ganyang pagkakataon. Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Awit, chapter 34, verse 7, ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng natatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila.